Sabi niya, bakit nag-iimbento kayo ng pangalang Seventh-day Adventist Church? Sa Revelation Ika 22 verse 18, huwag dadagdagan at huwag babaswasan. Bakit nagdagdag kayo? Kapatid, yung pagbibigay ng pangalan para iparehistro ay hindi ho pagdadagdag yan sa Biblia. Ano, mga kapatid? Yun ay rehistro sa Security and Exchange Commission. At ang rehistro ay hindi na yan po batayan ng pagiging tunay. Kasi kung magiging batayan yan, minsan, pag nagparehistro ang isang samahan ng pangalang gusto na niya, ay may nauna na sa kanya. Kaya nga, yung magpaparehistro sa Security and Exchange Commission, may reserba palagi. Hindi lang isa ang pangalan. Kasi pagdating doon, if ever na meron na, ay meron siyang kaagad na nakareserbang pangalan. Kasi kung yun ang magiging basihan, ay ang magdedetermina sa pagiging tunay na samahan ay hindi ang Biblia, kundi yung sect. So, hindi ho yun, kapatid, rehisto lang po yun. Mga kapatid, saan ba makikilala, Pastor, yung pagiging tunay? Alam po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, meron pong babala sa atin ng Biblia. Sa aklat po ng Awit, 139 verse 20, Yan. ang sabi po niya ay ganito. 139 verse 20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Yan. So mapapansin na dito, Brother Johnson, kung pangalan lang pala ang batsihan. No, mas delikado pala yung gumagamit. Sabi dito, kahit yung kaaway, gumagamit ng pangalan. Mas delikado, mas nakakatakot pala yung nag-uunahang gumamit ng pangalan. Kasi ang daling mangopya Oo nga. Tsaka, magandang talata ito, mga kapatid. Kung ang kaisipan ng ating mga taga-subaybay, mga kababayan, yung parehistro ng wala sa Biblia ay kawawa. May dagdag na magdabawas, magdadagdag. Ang totoo pala, sangayon dyan sa talatang yan, mas nakakatakot yung gumamit ka. Kasi nasa hula pala yan na darating ang panahon, gagamitin niya ng kaaway. Nako, nabaligtad. At saka, para na namang bato na tumama sa sarili niyang ulo. At saka brother Johnson, yung pangalan namang Seventh-day Adventist Church ay hinango din naman natin sa Biblia. Tama. Mga pananalita yan na masusumpungan natin sa Biblia. Ang pangalang Seventh-day Adventist, mga kaibigan at mga kapatid, ito po kasi ay nagpapaalala sa mga aral na amin pong pinanghahawakan. Tama. Yung seventh day, ito po ay nagpapaalala, nagpapakilala sa amin bilang mga Kristiyanong nangingilin ng ikapitong araw. At yan po ay masusumpungan natin sa aklat po ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, patuloy. At yung salita naman pong Adventist, kaibigan, ito po ay nangangahulugang naghihintay. Sa mga taong naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Meron bang ganong pagsasaad ang Biblia na may mga taong naghihintay sa pagparito ng Panginoon? Sa aklat po ng Tito, Tito 2:13. Ang sabi po niya ay ganito, Tito 2:13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, naghihintay tayo, Brother Johnson, sa pagparito ng ating Panginoon. Alam mo, Pastor, sa Latin Vulgate, yung binasa mo, ganito ang ating mababasa, no? Meron ako ditong Latin, Ang sabi po dito, expectantes viatam, spim it adventum, gloriae magni di et salvatores nostri Iesu Christi. Nakita ho ninyo, mga kapatid, yung word na adventum. Doon ho kinuha yung Adventist, yung English. Kaya kung tutuusin, dapat ang translation ng English Bible ngayon doon sa Tito 2:13 ay hindi yung pagpapakita, kundi advent dapat. Kasi yun ang Latin Di hamak na mas nauna naman yung Latin Bible.
kaysa sa English. Kaya, kung pag-uusapan ay nagdagdag, wala. Tama. Sakto. Mas nagdagdag pa nga yung may mga idinagdag sa dulo ng pangalan. Yun pa ang nagdagdag. Tayo, at least yung seventh day naman, ay malinaw na mababasa naman natin doon sa English. Kung English lang din ang pagbabasihan ito, Exodus 20 verse 10, nandyan yung, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. O andun yung seventh day. Tapos Adventum, saan ka pa? Nasa Biblia, wala tayong dinagdag. Wala rin binawas. Kaya yung mga salita na yan, Brother Oo. Johnson, ay hinango natin sa banal na kasulatan. Tama. Ngayon, pero hindi tayo naniniwala na kumot nandoon, pwede na. Kaya nga doon tayo doon sa aral ang pagkakakilanlan. Ang Seventh Adventist ay isang doktrina. Kasi ang Seventh Day, Sabbath, tanda ng Diyos sa kanyang bayan na dapat ito ay ino-observe. No? At ang Adventist naman, aral din ito tungkol sa kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, yung sinasabi po natin na pagpapahalaga natin doon sa ikapitong araw, ay binabanggit doon sa unang Timoteo sa 6:14. Andun na naman yung Adventum Sabi niya, no? Ut servis mandatum sine macula imprehensibili oski in Adventum Domini Nostri Iesu Christi. Andyan naman yung Adventum Kaya yung sinasabi po natin, kung tatagalogin kasi natin yon, nahintayin yung mapalad na pag-asa, ang natuparin ng walang dungis ang kautusan hanggang sa pagpapakita. O Adventum yun, hanggang sa pagpapakita ng Panginoon. Kaya ating sinusunod ito ngayon. Nandoon yung ating pangalan. Nasa Biblia. Kaya hango yung mga salita na yan ay hango sa banal na kasulatan. At isa pa, Brother Johnson, puntahan natin yung ginamit niyang talata sa Revelation chapter 22. Oo nga, sige nga. Kasi parang lumalabas daw na dinadagdagan natin. Chapter ano ngayon? 22 verse 18. Oo nga, Ang sabi po niya dito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nasulat sa aklat na ito. Sa kaibigan po natin nagtanong, alalahanin po ninyo, gusto ko pong paalalahanan po kayo na hindi po namin dinagdagan ang aklat po ng Apokalipsis. Hindi yung binabanggit po ninyong talata, nangangahulugan po itong pagdagdag sa aklat po ng Apokalipsis. Pero hindi po namin dinagdagan ang aklat ng Apokalipsis. Akala lang nila yun kasi di naman nila alam Hindi po namin dinagdagan. Ayun po ay isang nami-misrepresent nyo po kami kapag ganyan po ang atin pong argument na ginagamit. So, bilang pagpapaalala po, hindi ho namin dinaragdagan ang aklat po ng Apokalipsis. No, hindi pwedeng magdadagdag tayo dyan. Okay, isunod po natin yung sa pang tanong dito.